na ngayon ay dumadanas ng matinding kahirapan, bunga ng mga saring problema na ang may kagagawan ay mga nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Wala na, awa na ni Suna. Sa hake na kayo magpunta. Oh, may mga nakita tayo mga Mark Oleta dito ah. Ayan, bawang sa bayan. Yun, hindi bayaran daw. Talagang taos puso. Galing sa talagang lalim na hugot ng pagmamahal sa ating saligang batas. Yan ang talagang gusto natin sa mga followers natin. Ayan na, Duterte. Okay. Magugulo na. Magugulo na. Okay. Ayan siya. Awanan. Okay. Exciting pala to. Pwede na pala ituloy yung Baste versus Torre. Dali na si Torre at Baste para to. Kompleto na. Mayroon na tayong audience on both sides of the equation. Ipagpasa talaga. Pero, siguro guys. mahirap ang nakasira Sarah, ang gagawin ng mga Supreme Court ng Senado. Green eh. Panalo yung green eh. Okay. Mahihirap Alright, ang guys. nilitisin. Wala Okay na, kasama. Richard, ano masabi mo na yung Supreme Court gumawa ng batas para protektahan yung sarili nila? Kasi impeachable officer din sila, di ba? Huwag niyo ako ipahama ka, meron pa kami. Kaso yan, Content. May mga nanggugulo lang Oo, si Bansot, no? humingi lang ng response lang yung Supreme Court. So, we're just gonna respond Okay. lang. The legal team po is very ready. Explain natin na I completely exercise my not only constitutional right not to freedom of expression, but also academic right. Because after all, tayo po ay isang political analyst, political scientist, at nilagay naman natin ng konteksto lahat ng mga sinasabi natin. At wala namang bawal sa situation. Tama. Ano yung mga facts ng sino nag-appoint. Especially kung nagbibigay ka naman ng konteksto. And just on the record, nag-reach out din naman ako sa Supreme Court to get their side of the story. So, we have everything on the record, lahat may resibo. So, yung mga gusto mag-legal harass sa atin, mag-silence sa atin, sorry na lang, lalo tayo naging makulit. O tuloy, dumami pa tayo mga vlog. Parang hindi naman kayo stress no? Parang wala lang eh. Parang late lang ako natulog eh. Pa, maraming Netflix pa. Kidding aside, tignan natin, no? So, within the coming hours, malalaman natin kung ano mangyari dito. Because a lot of legal experts would say, dapat hintayin talaga yung motion for reconsideration. May teorya na baka kung pipilitin na patayin na itong trial na ito ngayon pa lang, ang mangyayari is parang multi academic na lang mag-i-issue ng motion for reconsideration. Pero hindi mawawala yung problema eh. I think the fact na meron tayong maraming mga ex-justices, ex-chief justices, legal luminaries, UP law, maraming institution na nagsabi na at least sana pagbigyan yung mga sabihin natin na updates or clarification dun sa facts of procedures ng lower house. I think that matters a lot. I would also say, may mga nagbabasa na kung ano into this, but the fact na yung Solicitor General who officially also represents the executive branch ay nagsulat, yung motion for reconsideration ng House of Representatives. I think that was also relevant, although SOP yan, but the way na sinulat ito, ang basa ko talaga ng the way this has been written, the way yung PhilConsa, other ex-justices have been approaching this is, I think everyone wants an off-ramp. Sana pagbigyan lang, tignan yung mga clarification, especially doon sa mga facts of the case, yung pagbilang ng mga araw, at yung precise procedures at doctrine na ginamit ng lower house before magkaroon sila ng decision doon sa impeachment. So I'm hoping magkakaroon tayo ng off-ramp. Dahil nakakatakot po kung kung hindi natin ma-approach in a right way, hindi lang tayo magkakaroon ng legal constitutional crisis, baka magkakaroon pa tayo ng functional democratic crisis kung saan yung ibang kababayan natin galit sa Senado or galit sa Supreme Court, yung iba naman galit sa House of Representatives or even galit ngayon sa Executive. Ay natin mangyari yung isa magwatak-watak yung bansa natin. So kumbaga lahat naman tayo, kahit anong political persuasion natin na gusto natin mangyari, gusto lang natin makita na maayos naman sana. I mean, I'm sure may mga battorney dyan na may mga galing na argumento paano i-resolve yan. Pero sana makinig talaga tayo sa mga tunay na legal luminaries at sana the cooler heads and the more sober heads prevail. After all,
pagdating sa fourth tweet, ang tagal-tagal. Sana naman, hintayin nila na isa pang mga ilang araw na lang, di ba? Or mga ilang weeks na lang, baka magkaroon din tayo ng final idea sa motion reconciliation. At sinabi ng Supreme Court, yun na yan, talagang they'll stick by it kasi 8 justices ang dapat mag-reverse. Right? Kung talagang hindi mangyari yan, okay lang, ibalik ulit. Next year, di ba? February, pwede naman sampa ulit. And as we speak, alam natin yung Quadcom 2.0 is back. Di ba? So halos lahat naman sila nanalo eh. Yung natalo lang naman, nanalo sa ibang bagay sa buhay, pero at saka natalo hindi sa congressional race, di ba? So buo pa rin yung Quadcom, buo pa rin yung I think yung lakas ng loob ng mga nasa Quadcom sa Kongreso. So hindi mawawala ng issue na yan. And huling-huli, huwag natin kalimutan, hindi sinabi ng Supreme Court na acquitted si Vice President Sara Duterte dun sa mga allegations na naging basihan ng impeachment articles, no? Walang basihan at walang kinalaman yung Supreme Court ruling pagdating dun sa substance of the impeachment. Procedural lang po yung issue. So hindi pa rin acquitted si Sara Duterte at hindi totoo yung sinasabi ng iba ng Supreme Court ay nagsabi na walang kaso or anything like that. Procedural lang po yung issue na yan. Kaya I'm hoping we'll find an off-ramp. Sige, hindi na ako magsalita ba? Ma-petition na naman tayo ng Salamat, Richard. Misyon upang pigilan ang pandarambong pagpatay, pigilan ang pag-abuso sa pwesto. Dahil meron din naman tayong historical record pag pag-usapan natin ang kasaysayan. Kailangan mariman ng ating Senado. Anong panahon na presidente si Eric Estrada, ang Senado ay nagmistulang taga-proteksyon ng isang presidenteng kurap. At alam na namin, mababasa natin sa kasaysayan, na dahil prinoteksyonan ng Senado ang isang will really serve justice and will really ensure accountability, may precedence. will become a precedent that will catch up with them later on. So, walang motive for them na talagang sundin ang Constitution. And one thing also to consider, si Bongbong Marcos ay in his last second half of his term is most likely gonna be a lame duck. And everyone in that hall, itong mga traditional politician natin, ay nag-iisip kung saan nila itataya, ay i-hitch ang kanilang future. Will they go against Sara Duterte? And if Sara Duterte becomes president, then yari sila in 2028. So it's really trapo and political consideration. So anong pwedeng gawin ng tao ngayon to make sure kahit papaano medyo mga pressure naman ng mga tao to We need direct intervention from the people, from the masses. We have historical experience and political record na kapag you push to the wall yung taong bayan, talagang may pushback din naman. Nung impeachment ni Erap, the Senate really worked in order to conceal evidence. Hindi papayagan yung second envelope. And it was really the people from the basic masses, from the basic sector, the ordinary Juan, who went to the streets and did not accept and rejected the decision of that Senate. And we could draw upon that historical experience to do the same, even if it is not immediate. Sabihin man natin they will do that. Huwag silang pakampante. Yeah? It may not be immediate, but the hurt runs deep, and it will affect generations if you may. And sisingilin natin sila eventually. People power? Kailangan ba People yan? power, Yeah. direct intervention in whatever form. In whatever form and whatever manifestation. And I'm sure about that. Kasi law of physics yan eh. Di ba? In every action, there is an equal and opposite reaction. Buskahin nyo ang taong bayan. Tutuin nyo, gaguhin nyo. On the surface, it may appear as if walang immediate na galaw o konti lang nagre-reklamo. Pero alam mo, pwede mong i-conceal sa surface, pero deep down, everyone is discontented. And we are actually sitting on a powder keg of discontent. And you felt that during elections, no? Kasi maraming mga protest vote din eh. Yes, lalabas at lalabas Underperformance yung yan. alyansa. You won millions and millions of votes. Yung iba nakapasok pa, overperformance. Yes. Yung Gen Z vote pa, mayroon kang nakikitang youth factor, Gen Z factor, disaffection It factor. will definitely affect the Gen Z. The Gen Z na sila yung parang social base for Right. new politics. There will be resentment and hatred from our young people.
huwag silang pakampante. Hindi man immediate ang singil, Right. pero sisingilin natin. And how to harness yung third force na yan, kumbaga na neither kadiliman nor kasamaan. We have been harnessing that during Yeah. elections. What we need right now ay wag lang maging electoral ang expression ng protest. Hindi pa inabot na hindi naging electoral. Pero wala namang ibang papunpati. Right. Kasi every election, hawak din nila. Dinagago rin naman nila ang eleksyon. Nandadaya lang din naman sila. So there will come a point in time wherein all forms, hindi lang electoral, frustrate the Generation Z, frustrate those who advocate for new politics, frustrate those who are really disappointed with the trapo system and the dynastic system that we have. Continue on doing that. Sow our hatred. Come on, fan the flames of our hate, di ba? Of our righteous indignation. Just do so. Later on, Baka ma-petition ka rin katulad namin ng indirect contempt. What do you think about those attempts by certain questionable gallery of rogues trying to weaponize contempt issues to silence any criticism of the bilis! Supreme Court? I-contempt nyo lahat so that you can be exposed. Di ba? Lahat. Alam mo, sa panahon ngayon, walang ibang mabuting lugar ang mga disenteng mamamayan, kundi yung makulong, makasuhan. Kapag hindi ka nakulong at hindi ka nakasuhan, at hindi ka naaresto sa panahon ngayon ng kadiliman at kasamaan, sa panahon na Nakakulang ka na. mga demonyo ang mga nananaig. Kapag hindi ka binubuska ng mga demonyong ito, para kang irrelevant, di ba? I would welcome any contempt charges. Bahala kayo. Go ahead. Tapos let us increase Expose the you. number Yeah, of yeah. those na kinokontempt. Correct. Di ba? Para talagang the entire system will go bust. Sumakit ang ulo ng Korte Suprema sa kakadesisyon sa mga contempt charges. And huling-huli ito, I'm sure may tanong din na ibang kaibigan natin dito. How do you think we should put everyone together in coalitional politics? Hindi naman lahat tayo nag-agree exactly on tactics or even certain policies. But I think marami tayong mga grupo na isa lang gusto natin, pagod na pagod tayo sa status quo. correct. How can we build that coalition together? Our differences should not override the need to unite. Because we are united in one thing, and that unity is very strong. We don't want the Dutertes to reclaim power. Ayaw natin sila magkapilik sa kapangyarihan dahil ang ibig sabihin yan, basurahan na talaga ang lipunan natin. Hindi lang yan Duterte. Diba? Duterte is simply a manifestation of how our dynastic system has really been. Din kayo katulad namin ni First. Hindi, pero mahalaga talaga yon, ano? Hindi naman pwedeng nakakloak yung lahat ng mga ahensya sa ating bayan na hindi na tayo malayang makapagpahayag. Karapatan lalo ng bawat isa sa atin yun. Hindi pwedeng gano'n na parang sinasabi na ano, no? Lalo na kung ikaw ay ordinaryong citizen lamang at hindi naman ikaw ang nakaupo sa kapangyarihan. So ito nga ang pagpapanagot natin ay mahalagang bagay para sa accountability pagdating ng araw sa mga susunod nating henerasyon. Ano yung masabi niyo dun sa, just to be fair to the other side of itong debate na ito na bakit kasi yung House of Representatives, tinulugan nila yung first three, number 2 kayo, di ba? Complaints, first yung kila Ka-Percy, di ba? Na sana mas airtight sana sila para wala nang excuse ng iba. Anong basa niyo dyan? Kumbaga Nagpipingpong na lahat yung pansin ko pero naganap na yon eh. So, ang what matters is, kinomply ang lahat. What matters is, nagkaroon ng procedure. Nag-proceedings talaga. So, ibig sabihin, kinomply naman. Hindi Right. naman talaga yung tipong wala talagang ginawa or questionable talaga yung ginawa. So, definitely, dapat yon ang i-take on ng Supreme Court bilang naging proceedings ng House of Representatives at bilang kapantay na mga magkakapantay. Tayo naman yon, di ba, sa executive, Right, sa legislative, exactly. and sa Co-equal branches, yeah, exactly. oo. Dapat meron pagrespeto at paggalang sa mga naging proceedings doon at pag-aaral ng mabuti. Tapos pakinggan din yung sentimiento ng taong bayan. Higit sa lahat, ang supreme naman talaga ay ang taong bayan. Ang nagsasabi, Yung ating saligang batas, Oo. mas supreme yan sa lahat. ang nagsasabi, di pa nga taong bayan pa talaga. Kasi
they do not want yung provision dun sa ano na yon, hindi naman yun mangyayari. So, hanggat nandyan ang taong bayan, alam mo yun, the people's power, yun talaga ang kapangyarihan natin eh, 'di ba? So kapag sinabi ng taong bayan na magpanagot tayo Yeah. ng mga tiwali, ng mga nagnakaw sa ating bayan, yan po yung kailangan Ano natin po yung base ni dun sa motion for reconsideration at saka yung tono ng hindi lang House leadership si Speaker Martin Romualdez, pero pati yung nagsulat, no? Yung ating Solicitor General. For me, ang basa ko, it was very kind of a constructive, conciliatory. Yeah. Hindi tayo nandito to challenge or disrespect, right? Yes, oo, tama. Yun, kinumply nga lang niya kung ano yung kanya, bilang co-equal body, kinumply din lang naman na magkaroon ng motion for consideration. In fact, kami sa Makabayan ay magkakaroon ng intervention in the next few days para maka-intervene din kami doon sa Sa SC Supreme Court. Yes. Oo. So mag-MR din kayo? Yes, kasama kami sa magmo-motion for intervention. Not For MR. intervention na, yeah. Oo, kasi kailangan Parang yun one sambayan yun, di ba? Oo. Position din ng one sambayan, So, yeah. ang Makabayan din, meron din kami ganon. Kasi, alam mo naman, ano ang at stake sa amin dito, napakahalaga nung usapin ng confidential funds. When in fact, kami yung nag-expose na, Yeah. alam ko, 11 days, 125. Kasaysayan yung nangyari. Shiminot, Yun eh. Shiminot. Yun. Shiminot So, episode. mahalaga sa amin yun na magpanagot. Hindi i-sideline na lang, hindi yung wag na lang pansinin, hindi pwedeng ganon. Lalong-lalo na kung isa ka sa nasa pinakamataas sa posisyon sa ating bayan. Ano na lang ang senyales nito pagdating ng araw, di ba? Magkaroon man ng eleksyon, ano man ang mangyari kung hindi tayo nakakapagpanagot ng mga ganong katiwalian. At anong mga gusto niyo makita sa mga susunod na oras dyan sa maraming mga attorney at saka legal luminaries dyan sa Oo law. nga eh. Na nagsabi, tapusin na natin yan, wala na, okay na yan. Pero yun nga na may motion for intervention na, I think, Yes. on Sambayan, kayo soon. May multiple MR na, hindi ba siguro, reasonable na lang, hintayin na lang natin. Yes, oo. Final decision, hindi lang Kung executory. sila nga, pinagbigyan natin nung sinabi nila na Forthwith. hindi pa magkakaroon ng impeachment trial. Ba't ngayon? Kailangan bang madaliin? Hindi, di ba? Kasi marami pang habol. So, dapat talaga na igalang, no? Na hindi kagad yan ibasura. At magkaroon pa ng mga susunod na pagdinikaw. Ang huling tanong ko lang, anong pwede mangyari kung hindi maayos yung gagawin ng Senado? Sabihin natin, i-rush nila, Maingay yung mga tao ngayon eh. Yeah. Maraming ang talaga, kahit sa social media, di ba? Maraming Opo. naging expert bigla. maraming constitutional law expert oo, din eh. biglang nagsalita. Dumadami sila eh. Oo. Ako lang, syempre may kalayaan tayo magpahayag. Opo. Bawat isa sa atin, bawat isang Pilipino, at dapat it's about tayo na makinig o marinig natin sila sa mga pagitan ng mga ganitong Yung ibang pagkakataon. kaibigan natin na, yung iba nag-petition na nga laban sa amin, mukhang biglang interesado sila sa rule of law and protection of justice. Hindi ba ito yung mga nagsasabi na ubusin, ito yung mga nagdi-defend, nag-rationalize ng extrajudicial killings. Hindi ba medyo hypocrisy yung ginagawa ng ibang kaibigan natin? Oo, irony of ironies, ano? Yeah. Grabe yung ginagawa ng mga yan, ano? Kaya talagang walang, di ba, walang karapatan Medyo magsalita, nakakaya. no? Yung ganon. Kasi alam naman natin, walang integridad. Ano na ang tawag ko doon eh? Walang Ay, integridad na magsalita yung mga ganon. Kasi alam natin kung saan nakaside. Basic na basic talaga yung bias talaga yon sa Vice President. Kaya ganyan yung kanilang mga posisyon. At mahilig talaga sila magpatahimik ng tao na whether red tagging or hindi ba, petition tagging, anong gusto natin tawagin dito, no? Oo, totoo yan, Adrian. Sobra talaga. As in, nakita nyo naman kung paano talaga atakihin ang mga katulad namin sa Makabayan na nagsasabi ng katotohanan na ipinapakita talaga kung ano ang pangangailangan sa ating bansa. Maraming salamat, Representative. Si Sun, ikot na ako. Nabi ko na si Franz Castro. Andyan siya. Thank you. Na ngayon ay dumadanas ng matinding kahirapan, bunga ng mga samong-saring problema na ang may kagagawan ay mga nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa ating mga progressive leader, brother, amigo, good to see you. So, ano bang expectation natin ngayon? Yung mga legal luminaries katulad ni Batorni, Robin Hood, they'll push for dismissal na, tapos na? Or do you think yung motion for intervention ng Sambayan, 2 motion for reconsideration, ang dami ex-justices, no? 2 chief justices. So,
Do you think there's enough momentum na baka naman at least the Senate will say hintayin ba natin bago tayo mag-desisyon? Well, para sa akin, there's a real danger. Yeah. Not the Senate will dismiss the impeachment complaint. At gagamitin nila yung Supreme Court decision. I think the anti-impeachment senators appear to have the numbers. Yeah. Kasi to dismiss it, technically 50% plus 1 lang kailangan. Kaya nga nandito Majority tayo lang, ngayon yeah. para pigilan yon. Pero nangangamba tayo na talagang gusto na i-sweep under the rug ng Senate ko, lalo na yung Senate leadership. What is at stake, Teddy? What is at stake here? Kasi yung iba, akala ng tao, ano lang to, circus lang to eh. No. Okay, explain sa mga kaibigan natin, what is at stake here? What's stake here is really accountability of the highest officials in the land. Yung impeachment, yun yung kaisa-isang instrumento na magagamit natin laban sa pinakamatataas na opisyal ng ating gobyerno. You have the President, the Vice President, Justices of the Supreme Court, Constitutional Commission. Kaya medyo pinadali ang proseso na yan eh. Kasi nga, napakahirap magsampa ng kaso, mag-file ng impeachment sa mga ito. Yung ginawa ng Korte Suprema at ginagawa ng Senado ngayon, inaalisan ang mamamayan ng very important and strategic accountability mechanism. Yan ang pinag-uusapan dito. Hindi na si Sara lang. Mismo, yung Supreme Court gumawa ng desisyon na pabor sa sarili nila para mahirapan ang taong bayan na panagutin sila. Yung procedures of impeachment na tighten bigla. Yes. At kapag wala ng accountability, mas grabe yung impunity, mas matindi yung magiging mga pang-aabuso at pagnanakaw, pandarambong na mangyayari. At yan, whether ikaw ay pro-Duterte o pro-Marcos o anti-Duterte o anti-Marcos, pareho ang effect sa atin yan. Kasi kahit sino ang maging presidente, kahit Duterte pa yan, kahit Marcos, kahit sila yan, mahihirapan na tayong Kung abusado, parang wala. mahihirapan tayo panagutin kapag sinunod itong Supreme Court ruling. That's what Yun nga eh. Pero do you think there's a hope na baka may off-ramp pa rin dito dahil ang daming mga ex-justices na nagsalita eh. Phil Consa na rin. Yes. UP Law. I mean, kaya mahalaga Yun ang eh. pagkilos ng mamamayan. Because of course there is a very excellent yung mga motions for reconsideration. yeah. Pero hanggat wala... Including by Solicitor General. Yes. And kami, we will be filing tomorrow. But unless there is a... Pero intervention yung sign niya, di ba? Motion for you. Unless there is a strong public pressure from the streets, hanggat ang mamamayan mismo ay hindi kumikilos, mahirapan tayong baguhin ang isip ng Korte Suprema. Kasi importante makita rin nila na tinatakwil ng mamamayan yung kanilang ginagawa. Teddy, I mean, balikan ko yung issue na yan, no? Do you think the public, I mean, obviously, umulan dito, mahirap medyo, but we see surveys, no? 80% gusto nila SWS, Okta, multiple, WR numero. Also, tawag ko dyan, Kilay curve. Bumaba talaga yung approval ng Senate since December, no? So you can clearly see, baka may kinalaman ito sa forthwith antics na yan, no? Don't you think dapat, yeah, they may gain some support in certain areas, but clearly sa Balance Luzon and NCR, mukhang hindi nagre-resonate itong Senate positioning. For their own self-interest, shouldn't they be careful about what they do in the next hours? Actually, to protect the institution itself, kailangan panindigan nila yung exclusive powers nila sa impeachment. Nagtataka nga ako dito sa Senate leadership. Bakit ayaw niyang panindigan yung kanilang poder? At bakit bumibigay sila doon sa kahilingan ni President Marcos? Itong mga EDS senators. Yeah. Apparently, may usapin na rin dyan ang political ambitions nila for 2028. Siguro, nangangamba sila na mukhang malakas pa rin ang Duterte, makangailangan sila ng boto sa 2028. Pero ito yung mga panahon na dapat ang mas panindigan kung ano yung tama. Hindi yung kung ano yung pabor sa'yo bilang isang politiko. Yan ang challenge dito sa Senado sa But to be realistic about this, no? Kung hindi maayos yung mangyayari dito, you're playing with fire, di ba? Medyo magkakaroon ng severe erosion of authority and all. walang choice ng taong bayan kundi nalilito sa lansangan. Yeah. At tingin ko, at the end of the day, sa lansangan yung iilabanan nito. Kung magpapatuloy ang Korte God Suprema forbid, yeah. at ang Senado na barahan itong weapon of the people for accountability. I mean, nung 2025 elections, mahirap talaga sabihin ano nangyari. I mean, kudos to you guys. You like full force kayo and all of that.
what is yung read of yung resulta? Kasi obviously nag-underperform yung Alianza. Pero hindi rin masyadong clear kung nanalo mga DDS side kasi may mga overperformances din. Sila Kiko, sila Bam. You have some progressive inside like Lenny fighting. Ano yung payo nyo dun sa mga progressives who made it, who are there inside the Senate right now? What should they do in the coming years? Okay guys, so kahit pa paano nakahabol tayo dito. Lakas kasi ng ulang kanina kaya mukhang yung ibang grupo tapos na. I don't know kung anong banda na sila. Hanapin ko sila Sir Ronald mamaya. Pero ibang progresibong grupo nandito na ngayon. At palapit na tayo sa oras ng debate dyan sa Senado. Ang tanong of course ngayon is whether yung mga motions for reconsiderations na pinasa tsaka yung basically yung petition na pagbihan muna sana itong Supreme Court para pag-aralan itong mga motion for reconsideration bago magdesisyon ng ating Senado kung sa issue ng trial, whether mag-grant ito or whether yung mga alam natin na talagang mga DDS 7, DDS 9, yung majority, basta yung mga tao na yung ibang naman sa minority, yung mga iba na atat na that's it, pansit na yung talaga nila ng trial dahil alam nila siguro may mabubuking one way or another. They seem to have the numbers but do they have the weight of argument and weight of public opinion behind them? Yun ang medyo siguro yun lang nagbibigay ng chance na medyo 50-50 ito at baka after all it's not gonna be a clear-cut victory in one direction or the other. So titingnan natin guys ng mabuti no in the coming hours rather, if not coming minutes kung magkakaroon ng clarity on this issue. Because ang position ng iba dyan is while immediately executory yung Supreme Court ruling which basically took exception with how the House of Representatives conducted impeachment trials and transmitted the impeachment trials. The fact of the matter is that hindi pa siya final per se, precisely because guys, ang pinag-usapan natin dito is yung multiple motion for reconsideration. So tingnan natin how things are gonna move forward because we're really teetering on the verge of a constitutional crisis here. This is not handled but I would say more than just a legal understanding of constitutional crisis. We are also guys flirting with much more profound democratic crisis at erosion of confidence. In fact, katulad ng sinabi natin dun sa isang kilay, tawag ko nga kilay curve, talagang for the first time para mas mababa pang approval rating ng so-called upper house kaysa lower house. It's not so much that the lower house is super popular now. No, there's still concerns about the usual stuff na concerns about the House of Representatives. But it's more like yung talagang baksak, no? Yung numbers ng Senado, especially sa NCR and Balanced Luzon region. But if we were to look at some service like Okta, even sa may bumaba rin yung numbers sa may Mindanao where you would expect that there is higher I would say sympathy for the kind of forthwith position or non-forthwith position that Jesus Cotera has been taking. So we're really living in interesting times guys here at tingnan natin kung makapasok ako mamaya. I'm looking if I can get entered later on as media rather than vlogger. But here we are, interesting times. May mga drone din ang parating at may mga group na parating dito. So let's see the convergence of different groups. Kasi lakas kanina nung ulan So I was not sure na tutuloy ito Mr. President, tama po tayo. Sample yung sufficiency at iba din po yung quality. But guys, nandito tayo sa loob ng Senate to check out itong mga ating the most wonderful, the most amazing senators and human history. Interesting times. It's good to see a couple of folks here. But parang padoble-doble yung ba dyan? Okay, this is the other Congress. But anyways, so Marcoleta tried to make a big move and big swing. Mukhang
pushback in different cadence and variations from different senators, Lacson, Soto. So it kind of started slow, and I think it was not on top of certain facts like yung whether unanimous yung recent reversal ng isa pang decision nila, which I think was case, and then you have Lacson clearly coming in and talking about the rules of the Senate itself and immediately pushing back about all of that. Oh, this is what lawyers do. This is what practicing lawyers. I'm not sure kung luminary yung isa, but whatever. Then you have Kiko, another lawyer also, and of course Rizal Tiveros also coming in. I think that was a good tag team, and that's why it looks like others felt they have to come in. And Cayetano, of course, very independent guy, nothing at all to do with the DDS block. It looks like he's setting the tone in a certain direction. So let's see, guys. Interesting times. But I don't know. I may be wrong, but I'm not very optimistic about the direction of the eventual vote. Considering yung linemen, sentiments, etc. My sense was parang kumbaga basically times 10 dapat yung gagawin ng isang camp to at least get a deferral. So this is no longer even about proceeding about the trial anymore. It's just to defer whether not to strike out the trial altogether. And all of these debates about sequencing, jurisdiction, I don't know. And to be honest, she's at some points he was kind of implying na what trial are you talking about? Wala na tayong jurisdiction, tapos na, and conveniently referring to the Supreme Court ruling, even though he was being questioned over and over again that the Supreme Court ruling is not final dahil may mga MRs na tsaka mga motion for intervention, even if it's executory. So, this is our democracy. Good luck.